Sawela ng ating CCN FBI Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Okay, bilang mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Muling narito po muli ang ating programang CCN News Philippine News Channel TV sa pananalita ni Nelson Indicio sa local code issue ng bayan. Ngayon po mga kaibigan, tayo po ay nandito para sa ganun, syempre, para naman kayo masiyahan, lalong-lalo na po yung ating mga tagapakinig, tagapanood, na masugid nating taga-subaybay, ay naway lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at nalalayo sa anumang karamdaman na gaya po ng aking nararanasan. Pero ang masasabi ko po lamang, wag po natin papansinin yan. Sakit lang po lang yan. Sakit yan. Kayang-kaya natin yan. Kaya po nating iwasan yan. At ang anumang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay hindi po natin may iwasan. Subalit tayo po ay manalangin at magdasal ng buong pananampalataya para sa Kanya. Tayo po ay ipagtatanggol niya at tutulungan sa anumang bagay na ating pangangailangan sa buhay at pagmamahal sa ating kapwa. At siyempre tayo po naman ay nagpapasalamat, lalong-lalo na po itong mga may kaarawan. At nung isang araw ay birthday po ng aking ate na walang iba kundi si Erlinda Aguirre, na dyan po nakatira sa lugar ng Pag-asa. Sabi ko naman ganito po, ano? Tayo po naman, lalong-lalo na binabati ko po lahat ng may mga kaarawan ngayon at mapakaibigan natin o minamahal sa buhay ay siyempre darating na siya magdiriwang ng kanyang kaarawan. Lalo-lalo na rin po kahit ganitong buwan ay meron na rin pong ikinakasal. Kaya pagpunta po natin sa pagpapasalamat po natin, nung ako'y nagsimba sa Quiapo, ay nakita po natin ang maganda natin nakikita. At lalong-lalo na po yung talagang tapat silang manalangin, hindi po nagbibiro sa anumang mga bagay. At siyempre sabi ko pa nga, kung maaari po sana, ay ako ay, sabi ko, bilang nandito na ako, ako'y nangihingi pa ng cellphone. Sana po naman, baka sakali naman tayo ay matulungan. Kahit po naman, kahit nga sabi nga tinatawag na, kahit po lumabas at meron po kayong maibibigay po sa akin. At pero ito po naman ay alam po naman ninyo na talagang siyempre kailangan po natin ang pang-communication at higit po sa lahat ang ating mga kababayan na talaga po nangangailangan at ating dapat natulungan. Sabi ko nga, kahit sila ay humihingi ng tulong sa akin, siyempre kahit pa paano, sinabi ko na rin po ang aking nadarama at sana po naman tayo'y matulungan.
At siyempre ito nga, ngayon ay may darating mga kaarawan. Una, August 3, August 21, August 23, and August 16, and August 29. Na walang iba kundi ang inyong abang lingkod, Nelson Envicio, ang magdiriwang ng kaarawan sa ganong araw na yon. At sana po naman ay marating aking mga kaibigan. Talaga po naman ito ay aking inaasahan na sila ay, kung sila may pagmamalasakit sa ating kaibigan o sa kanyang kaibigan, sila po ay makakarating. Kahit sa ganung paraan, gagawa po tayo ng pamamaraan na wag po tayong mapahiya sa kanila. Maraming salamat po. At siyempre, yung mga ginagawa po naman natin dito sa studio ay bilang pagtulong at makatulong tayo, hindi po tayo makaperwisyo. At lalo na po na kinakailangan po nating laging sumunod sa batas at ano mga pinag-uutos ng ating batas ay tayo po sumunod at huwag po tayong sumuway. At kung ano pa man yung mga kinakailangan, siyempre panalangin din po natin sa ating mga namumuno ay maging sila'y malakas sa kaisipan, malakas sa kanilang pananampalataya at hindi nalalayo sa anumang mga kaisipan na taliwas sa ating lipunan. Kaya tayo po naman ay laging manalangin at magkaroon tayo talaga ng magandang hinaharap at magandang manunungkulan sa susunod na eleksyon. At sana po naman ay tayo po ay isipin po natin mabuti na nasa sa atin po nakasalalay ang kagandahan ng ating bayan. Ngayon, tayo po nagpapasalamat. Siyempre ito, lalo na po sinasabing bigas na 20 ay marami na pong napapakalat diyan sa ibang lugar niyan, gaya ng Davao ay meron na po. Siyempre lalo na po yung tinatawag na libreng sakay. Libreng sakay diyan po rin sa lugar ng Davao o ano pa may ibang mga dumarating na pangangailangan ng ating kababayan. Napakaganda po naman. Itong lalo na po yung libreng sakay ay talagang marami pong tatangkilik diyan. At sana po naman hindi nilang po ito salita. Sana po talagang ito ay matupad. At talagang tayo ay maraming tinatawag na humihingi ng tulong sa ating pamahalaan at sana po naman ay laging madinggin ng ating pamahalaan at ang ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. At sana po naman ito ay matupad, hindi lamang po sa salita kundi sa gawa. Maraming salamat po at hindi po naman tayo wala po tayong pinapanigan kundi ang inaanong po naman natin ay ang pawang katotohanan, nakatotohanan po lamang na tayo po inaandito at wala po tayong dapat na ipangamba at tayo po ay importante. Tayo po ay nagbibigay ng kasiyahan at maging kalakasan ng ating kalooban na tayo po ay, sabi nga, tayo po mga Pilipino ay matapang po talaga tayo. Matapang tayo sa mga katotohanan, matapang po tayo na humarap sa mga problema na dapat po nating malutas at dapat po naman natin na pasalamatan sa ating Panginoon na wala po tayong anumang alinlangan sa Kanya. Sabi nga, ang sinasabi po sa ating banal na kasulatan, ang sabi po ng ating Panginoon, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. At siyempre, lalo po sinasabing ito ay kung maaari ay yung tahasan na ibigay sa mga bata kung paano silang magbasa ng Biblia. Maganda din po yan, na panukala yan. Pero para sa akin, kung sinong sumusunod ay marami pong salamat. At kung sinong maging susuway ay salamat din po tayo. Importante, ito po ay naiparating natin sa kanila at iparating natin sa kanilang kaisipan na dapat pong gawin yan. At siyempre, lalong-lalo na po ang ating mga magulang ay talaga po dapat nating pakamahalin yan. Hindi po, sinasabi po na sila ay kahit maliit na lamang yung kanilang ginagalawan sa lugar na kanilang pinapamalagian ay
sabi nga, unti-unti pong manghihina yan. Subalit, lumalakas lang ang ating mga magulang dahil po sa mga anak at dahil po sa inaasahang pagmamahal. Pero ang masabi ko naman talaga, kahit po tayo may sakit, importante, lagi po tayong manalig sa Kanya at huwag po tayong bibitaw. Kasi pag bumitaw, ay wala na. Talagang bitaw na eh. Kaya ang masasabi ko lang, panatilihin po natin maging tapat tayo sa ating kapwa. At kung ano man yung dapat may tutulong, ay tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya. At syempre, binabati ko po naman yung lalong-lalo na yung ating mga tagapakinig dyan sa lugar ng Sandigan Bayan, ay binabati ko po kayong lahat dyan. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre, yung pong nakaraan na nagdaan nakahapon, ay naku, napakarami po talagang kapulisan. 16 na kapulisan ay talaga po namang ito ay talagang nakakalat po dyan sa interim batasang pambansa at ang ating mga kasundaluhan ay mga 300 tatlo po na tinatawag na tatlo silang naandyan po. 3,000 po yan, hindi po 300 yan, kundi 3,000 na ating mga kasundaluhan at iba nating mga Marines, Maritime ay naandyan po nakasubaybay at nakantabay sa mga anumang kaganapan. At syempre lalong-lalo na po yung mga bumbero ay naandyan po talagang naandyan po kung saan sulok ng ating lugar, lalo na niya po sa may Quezon City ay naandyan na po at talagang makikita po natin yung tinatawag na yung mga pagbabantay ng ating mga bumbero, talagang kung ano man mangyari. At syempre binabati ko po diyan sa lalong-lalo pa diyan po sa Basilan. Binabati ko po kayo diyan. Lalong-lalo na po sa Maguindanao. At kami po ay bumabati sa inyo dito sa ating himpilan. At sana po naman talaga tayo ay marami po tayong mga dapat na ating makita at mga nagpapasalamat tayo sa kanilang walang sawang pagsubaybay at tayo po naman ay at magpanggan siyempre binabati po naman natin yan lalo na dyan po sa lugar ng Batasan na dyan po sa may Batasan dyan sa may Lunduyan, binabati po natin kayo ng magandang hapon at lalong-lalo po si Aladin, ito po si Aladin Amigo, ayan siyempre lalo na po si Donabel Agunda, ayan yung pinakamagandang babae dyan po sa may lugar ng Batasan. Pero may asawa na po yan, ito yung sinasabi ko po. Siyempre maraming magaganda dyan at talagang babaeng Pilipina. At syempre, shout out po dyan from Basilan. Lahat po yung mga nanonood. Yan po. Taga Basilan po yan. Pangalan? Facebook? Si, sa Sandigan ng Bayan. Ayan. Yan po. Pasensya na po talagang kasi tayo marami po ipinagamot tayo dyan sa lugar ng ospital na yan. At syempre, lalo natin sa ating kalusugan. Medyo sabi ko nga talagang habang tumatagal ata ay humihina ng aking mata pero sa akin ganun pa man ay manalig lang tayo at sabi ko nga talagang hindi tayo pababayaan at gaganda't gaganda ang ating pangangatawan. Sabi nga kasi yung iba nagiging abusado sa katawan kung ano-ano lalo na sabi nga lalo sa pagtulog sa gabi ay kinakailangan maagang matulog, maaga rin gumising para sa ganun ang ating kalakasan ay hindi mawawala. Siyempre, lalong-lalo na po, yung pagmamahal sinasabi. Sabi nga, kung darating man ang Kapaskuhan, siyempre, matagal pa yan, matagal pa, sinasabi ko lang, kung darating ang Kapaskuhan, na ikaw ay maging malungkot, talagang ganun, tiisin mo lang. Sabi nga, kumbaga sa ikaw ay nagugutom, lahat ba kayo nagugutom na? Ayan, kasama nyo ako nagugutom din, pero tayo po naman ay nagpapasalamat at naghihintay ng anumang mga darating na magandang biyaya sa atin.
Pero lagi po natin pasalamatan yan, malaki man o maliit na biyaya ay tanggapin po natin yan. Pero sabi nga, wag po naman akong magiging abusado. Yan. Ha? Kaya ako, minsan, pag halimbawa, may tinawagan ako, pagkatapos hindi naman sumagot, iniisip ko talagang ito ay may ginagawa at lagi kinakailangan lagi ang pangunawa at yung tiwala na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Minsan nga, nagbibiro ako, totoo po lang inahanap po na natin. Kung meron man na kayo may mga kilala sa akin dyan, sabi nyo naman, at ito po naman ay tayo po naman ay tutugon dyan. Kasi unang-una, naghahanap po ako ng mapapangasawa. Ayan yung mapapangasawa ay marunong maglaba, magluto, mamlansya. Alam mo pong sa palagay ninyo kung ano pong kasagutan nun. Di po ba sabi nila katulong? Tayo naman, bilang isang lalaki, alam niyo po yan mayroon din po tayong pagsubok. Kung sila'y pumasa sa pagsubok ko, ay salamat. At kung hindi naman, marami pa rin salamat at hindi po ako mamumroblema ng gusto. Siyempre, binabati po naman natin si Olivia Hankins, Diyan po sa lugar ng Batasan, Inuulit po natin si Donna Agunda, asawa po ni Kuya, Yan po, talagang ito masipag na mag-asawa yan, talagang nagtutulungan yan. Nasa palengke po yan, talagang yan sila po nagtitinda ng mga sari-saring paninda. Talagang ito ay napakasipag po nila at lalo-lalo kanilang mga anak, maging matulungin at tumutulong sa gawaing bahay. Yan At siyempre, mula po naman dito sa gaya ng CCN News, Philippine News Channel TV, binabati ko po rin kayo sa inyong tagapakinig. Lalo-lalo na po si Miss Solomon, dyan po sa lugar na yan ng Bacolod. Binabati kita ng magandang hapon. At ito, dito muli ang inyong abang lingkod na para nagsago na maging masaya kayo at sana lagi tayong magkita talaga sa magandang pamamaraan na kung po pwede nga lang, lahat ng mga kaibigan ko ay makita ko. Lalong-lalo na sa darating na aking kaarawan, maraming salamat na kung kayo'y makarating at kung hindi naman ay inuunawa ko kayo. Siyempre, sabi mas magandang ikaw ay umunawa kaysa ako ang unawain. Kaya kung ano man yung nasabi ko, ay maraming salamat na lang po sa inyo. Siyempre, binabati po natin talaga. Muli natin binabati ang CCN News, Philippine News Channel TV, na talaga po namang mga ano po natin yan, mga chapter president natin. Binabati ko po kayo ng maligayang pagbati po sa inyo at magandang hapon at lahat po ng CCN News, Philippine News Channel TV. At maraming salamat at tayo nagkakaisa sa anumang tungkulin o anumang pananampalataya natin ay tayo po ay iisa na nanunungkulan at pare-pare po ang ating adhikain sa buhay. Kaya ako po ay nandito, lumalakas po ako dahil po sa inyo, dahil sa aking mga mahal na mga kaibigan, mga nagmamalasakit sa ating lahat po. At lalong-lalo na po, binabati po lang natin ang mga nasa abroad at kagaya sila Christine Okay? Beno, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat mula sa Mindanao, si Teng Yang. Tempo Yang. Okay. Go ahead. on the Bangsamoro o CAAD, kabilang ang Annex on Normalization.
Bagamat pumayag ang MILF sa phase decommissioning, paulit-ulit nitong ipinapaalala na dapat itong isagawa ng sunod-sunod at sabay na iba pang kasunduan tulad ng socio-economic support para sa mga dating combatants. Sa kabuuan, mayroong 26,145 na MILF combatants na decommission. Wala pa ni isa ang tunay na nakaranas ng transition to productive civilian life. Ang tanging natanggap nila ay 100,000 pesos bawat combatant. Ayon sa dokumento, nananawagan ng MILF sa gobyerno na pairalin ang good faith at political will sa pagpapatupad ng kabuoang nilalaman ng peace agreement. Ito si Sister Pato 795 Tate Uyab mula dito sa Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte para sa CCN News, Filipino Views. Samang CCN Patrol at tayo po naman talaga maraming muling salamat sa iyo at sana'y walang sawang pagsubaybay dito sa programa ni Mr. Nelson Indicio, ang local coalition ng bayan. At siyempre natunghayan po naman din ninyo itong tinatawag na State of the Nation ng ating Pangulo at sana po naman ito yung lahat, sabi ko po, ay matupad sa mga hindi po lamang sa salita, kundi po ito tinatawag ko sa gawain. Wala po naman tayong tinatawag na puna, kundi yun lang po sa sambayan ng Pilipino. Tayo po'y magkaisa at magkabigkis-bigkis, anuman ito ay puti man siya o anumang kulay, na dapat po tayo ay magkaisa sa sambayan ng Pilipino mula dito sa CCN. Nelson Indicio po. Maraming salamat sa aking nagbalita dito ngayon. At siyempre tayo po naghihintay muli ng ating muli po tayo nagpapasalamat at naghihintay po tayo ng signal ng ating mga kasamang CCN Patrol. Siyempre muling sumisignal or maghihintay po naman tayo. Ayusin po natin ang communication. Pasensya na po. Ito'y medyo humina dahil dyan sa lugar ata kagaya ng kahapon ay nagkakaroon ng aberya. Pero ganun pa man, malinaw na malinaw ang pagbabalita ng ating kasama. Okay, sorry. Okay, tayo po ay magpakilala muli ng ating himpilan. Okay, muli mong tayo po ay nagbabalik sa ating himpilan. Siyempre, narinig po naman ninyo ang ating mga panawagan sa ating kagalang-galang na ating Pangulo. At siyempre, ito po naman, yung pong libre sakay ay maraming salamat po. At ito ang hindi po lang lalong-lalo na itong mga ibang mga proyekto na talaga po naman malapit na rin pong, alam ko po, malapit na rin ilunsad sa lalong madaling panahon pag ito nagawa na itong tinatawag na MR3 sa tinatawag na para sa ganun makatulong sa sambayan ng Pilipino. Okay. Siya nga pala, kung ano man yung ating mga halimbawa, meron po kayong mga report, okay? Muling sumisignal ang ating komunikasyon. Go ahead. Flor Buyag. Muli nagbabalik si Flor Buyag.
Go ahead, go ahead. Okay. Maraming salamat. Ng Wilson, patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sarili sa bahagi ng Lagpina Pikit, North Cotabato, kahapon. Kinilala ang biktima na si Magkasirhayo na sa gustong gulang residente ng Manaulanan, Tagulang Special Geographic Area sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ayon sa ulat, nilapitan umano ng suspect ang biktima bago ito pinaputukan ng sunod-sunod. Dead on the spot si Haron sa tindi ng tama ng bala. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at ang pagkakailangan ng saralin. Isa ang insidente ito sa mga sunod-sunod na kaso ng pamamaril sa bayan ng Pikit na patuloy na binabantay ng mga lokal na opisyal at kapulisan. Mula dito sa ating kilalagyan, ako si Normina Uyag Lam, CCN Patrol 1022, nag-uulat para sa programang Local Food Issue ng Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo sa iyong pagbabalita. Tayo po naman kasi bisa na tayo nagkakaroon tayo ng defect dito sa istasyon. Maraming pasensya na po at medyo natin hindi na tong ating dahil nga kaano ko lang, galing ko lang, pasensya na sa hospital kagabi. Kaya ako'y nagpapasalamat at ito naman ay talagang lahat ay naka-record na pagsasabi mo, pagbabalita sa himpilang ito ng CCN News Philippine News Channel TV. Maraming salamat sa iyo. Okay. Mula dyan sa lugar ng Maguindanao. Okay, binabati naman natin si Normie. Ayan po ay vlogger din dyan sa lugar na yan. Kaya tayo nagpapasalamat, lalo na po sila De La Vega, Olivia, Gemma. Yan Maraming salamat po at layo talagang ito ay patuloy na sumusubaybay sa atin. Talagang ito ay tayo po naman ay lagi tayo nakasubaybay sa kanila at ano pa mga pangailangan at dapat po nating masabi ay handa po silang rin tumulong sa CCN News Philippine News Channel TV. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig na sana po naunawaan po ninyo ang kalagayan ni Mr. Nelson Edicio dahil po sa kanyang problema. Ang nasabi ko nga, hindi po ito hadlang para tayo ay maglingkod sa sambayan ng Pilipino. At ito po naman, talagang sabi ko, pag talagang hindi tayo susuko hanggat hindi talaga tayo pinatutumba ng sakit na yan. Pero hindi yan. Kayang-kaya natin yan. Yan ang masasabi ko lang. Kumbaga sa pelikula, pasunto ka lang ng pasunto. Pagdating naman, ikaw na yung mananalo. Ganun lang yan. Huwag kang susuko dahil hindi ka naman pinasusuko. Lagi mong sinatawag na yan ay biyaya sa atin yan. Lalagi po naman. Dapat po nating bigyan ng halaga at bigyan ng pansin. Sabi nga, ang kalikasan natin ay hindi po talaga ito tayo pinababayaan. At siyempre tayo po naman ay talagang nagpapasalamat at malaking bagay na naiambag ng ating mga kababayan. At siyempre lalong-lalo na po yung bang mga tinatawag na kung kamusta na po ba kayo? Iba po naman, iba ay tinatawag na nangungupahan o ano pa man. Sabi ko ba, lumapit po lamang kayo sa ating pamahalaan at sinasabing ito may mga libreng bahay, libreng mga papagawa, ay lapit po kayo. Halimbawa, sa barangay po ninyo, halimbawa, hindi sa mga stereo yan, lalo na po yung nagsusumiksik po dyan sa, malapit po dyan sa tabing daan tulay, kung saan mga lugar, ay dapat po talaga kayo ay umiwas po dyan sa bandang yan na inaagusan ng tubig. At pagka ito ay biglaan lang po yan na biglaan po natin na dumarating
at dapat po natin ay tayo po ay laging nakahanda. Okay? Okay, binabati po naman natin si ang ating kaibigan na si Marculita. Senador Rolando Marcoleta. Happy birthday po, Sir Senador Marcoleta. Ngayong araw na ito ay birthday niya po Binabati po natin yan ng happy birthday. Siyempre ito, maligayang kaarawan po sa inyo. Gaya ng sinasabi ko po, lahat ng may birthday na nakikita po natin sa ating monitor, ito po ay tayo po ay nagpapasalamat kahit po si Senador talagang ito nakarating po sa atin si Marcoleta na kaarawan po ngayon niya at siyempre magpupuntahan po yung mga kaibigan po ninyo dyan sa lugar ninyo sa bayan. At siyempre alam na alam din po ng ating Pangulo yan, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po naman at tayo po ay nagpapasalamat din magaganda at magaling ang ating mga namumuno at sana po naman ito'y ibayuhin pang mabuti at maging sa maayos at tamang-tama yung panunungkulan at talagang po naman halos kahit siya may habi nga, kahit wala na sa panunungkulan, makikita pa rin po ninyo at ito ay talagang mapupuri po natin. At syempre binabati din po naman natin si Sir Bongo na yan ang pagmamalasakit lalo po sa mga mahihirap na natutulungan niya yung sa may mga na-hospital at iba pang mga pangangailangan, kalamidad o ano pa man yan, ay tayo po ay natutulungan niya sa kanyang mga proyekto. At syempre lalo na po ito kung talaga po namang na talagang nangangailangan din po kayo ng mga tulong, pumunta lang po kayo sa DSWD at para na sa ganoon siyempre sila po yung nagsasabi o dapat ano pong dapat niya gawin. Ako bilang isang ganito po lamang na inyong pong abang lingkod ay nagbibigay pa rin po ng mga magagandang paalala at papaano na dapat gawin. Siyempre tayo po ay isang sabi nga mahirap lang pero mayaman sa kaisipan. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat po ako. Ito ang ibinigay sa akin ng Diyos na walang kinatatakutan, walang pinapanigan. Kasi sa serbisyo totoo po lamang. Hindi po tayo bumabawi o gumagaya. Siyempre, bilang panunungkulan, ang sabi ko nga po kapag ikaw ay media, wala kang dapat katakutan. At kung ikaw ay natatakot na bilang ikaw ay ito ang katungkulan mo, ay huwag ka nang pumasok na ganitong pamamaraan. Magtigil ka na lang sa bahay. Yun ang payo ko. Kung ako halimbawa hindi na makakilos, talaga ako magtitigil sa bahay. Pero ganun pa man, gagawa tayo ng pamamaraan upang patuloy na tayo ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Beno, mga kaibigan, tayo muling magpapakilala sa ating himpilan. Okay ba yun mga kaibigan? Tayo po naman talaga ito
yung ating lalo nga binabati po naman natin yung ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Capre, Novaliches. Sila na si ah, Presi Salvidar, yan po sa lugar ng Novaliches. Binabati ko po kayo lalo na po si Orlando Salvidar. Yan, siyempre yung ating mga pinsan diyan si Mayo at yung mag-asawa na si yung kanyang asawa. Binabati ko rin po kayo ng magandang hapon at sa inyo pong panonood at pakikinig sa CCN News Philippine News Channel TV. Magandang hapon po sa inyong lahat at sana'y tayo po laging malakas, walang anumang karamdaman na dinarama sa ating buhay. Kung ano may nararamdaman, sabi nga po, inuulit ko, wala yan. Sakit lang yan. Kayang-kaya natin yan. Yan po basta ito. Marami po tayong bagay na lang yan. Hindi po hadlang sa ating kalikasan yan, kundi yan kayang-kaya po naman maging bagyo yan, maging ano pa man yan, bagyo lang yan. Sa panalangin sa Diyos, tayo ay lumalakas at lalong lumalakas sa paglilingkod sa ating bayan. Parang sinasabi na kung ikaw ay may bulletproof pero wala ka naman sa puso, tatablan dahil wala kang pananampalataya. Manalig lang po naman tayo at lahat ng ating problema nalulutas po yan. Pero wag po natin gagayahin ng iba na nanalangin, Diyos ko po, wag po sana akong makita. Wag po natin gagayahin yan. Sila ang iba nananalangin dahil para sila maligtas sa kalokohan. Pero ang kailangan po natin, yung maligtas para sa katotohanan na ginagawa sa buhay. At kinakailangan lagi tayong tumulong sa ating kapwa. Maging maliit man yan o mahirap, dapat po tayo po ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Pero binabati po naman natin si Marlene Solomon. Maligayang kaarawan po sa inyo. At dyan po sa lugar ng Bacolod. Siyempre lalo-lalo po sa Mindanao. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. Baka ako mag-Muslim. Pasensya na po mag-Islam. Magkamali po ako. Kaya binabati ko po naman sa akin sa pananalita ng magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po ng mga naikinig dito sa CCN News Philippine News Channel TV. Minsan, tayo po'y matututo na rin at minsan nagkakamali rin ako ng pagbati tungkol sa mga inyo po. Maraming pong salamat sa inyo pong, sabi ko walang sawang pagsubaybay. At ako nga, sabi ko nakauwi po ako ng bahay kagabi. Talagang nakita po naman natin yung mga kapulisan na andyan, naghihintay, hindi pa rin sila umaalis. Pero ang napansin ko, yung iba ay umalis na. Kasi yan mga tinatawag na opisyal. Pero palagay ko yung mga natira ay mga tauhan. Pasensya na po, basta't nakita ng aking mata, yun po ang aking sinasabi. Kaya, sabi nga, hindi basta-basta na iniiwan nila ang kanilang pwesto, na kanilang pinabantay sa kanila ng kanilang mga opisyal, talaga po karapat dapat na silang pagkatiwalaan dahil pag sinabing wag muna kayong umalis, yan ang sabi po ng CEO, hindi po sila umaalis dahil sa lugar na kanilang pinagbantayan, pinagkatiwalaan sa kanila. Sabi nga, kung ano yung papasok dyan na hindi natin kakilala, ay wag po natin basta-basta papasukin dahil hindi po ito ay lingid sa ating kaalaman o ano paman, yan ang turo ng instruksyon ng ating namumuno. Kaya binabati ko po kayo ng magandang hapon at lagi po tayong sumunod sa ating opisyal. At siyempre, lalong-lalo na po binabati natin yung mga kasundaluhan
talagang hindi po natin sila ganong na umanta dyan po sa entering batasang pambansa. Bagkos ang iba po naman ay naandyan, ang iba pa nga hindi po naka-uniforme pero nakasuot, makikita po natin yung suot pang sundalo at iba po naman lalo pa yung mga PSD, talagang ito yung mga tinatawag na SWAT kung titingnan natin, pero nakaantabay din po sila. Pero hindi po natin nakikita yung mga baril, kundi siyempre nakatago po yan dahil nga sila po ay basta na andyan lang po. Ang importante, sabi nga, puro sa ating kapwa-tao ay kinakailangan na kumbaga magdadala pa tayo ng mga ganyang gamit. Ito, natapos na po ang SONA. Ang importante rito, tayo po ay hindi nakikidigma, kundi nakikipagkapwa-tao. Kaya yun po lamang at mula dito sa CCN News Philippine News Channel TV na kami po ay nagpapasalamat at natapos na rin po ang hirap ng ating mga kapatid na kasundaluhan, Maritimes, dyan sa lugar ng Batasan at talaga po naman ganun din pa naman at binabati din po naman natin ang mga manininda dyan sa lugar ng Batasan hanggang dyan sa Quezon City Hall ay talaga po namang iba ay halos hindi nakapaghanap buhay. Ganun po lamang, minsan-minsan lang po yan na sana po naman ay inyong maunawaan. Bilang tayo ay sumusunod sa ating pamahalaan. Maraming po salamat at naway tayo po ay magkaliigan sa ganito ring oras at himpilan mula dito sa CCN News Philippine News Channel TV. Ito po inyong kaibigan sa Himpapawid. May programang Local Code Issue ng Bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.